Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion regarding sa sinabi ni Attorney Harry Roque na bona fide asylum seeker daw siya. So hindi na siya magtago, magtiinti or tago ng tago, no? So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam nyo guys, ang kaso nito ni Attorney Harry Roque ay very simple lang, no? Hindi naman siya kriminal na may kaso na pumatay siya ng tao, wala. Ang kanyang kasalanan ay nagpatawag ng pagdawit ng kanyang pangalan bilang legal counsel ng mga pogo doon sa Pampanga, at ang hindi niya ma-explain na kayamanan, saan ba nanggagaling ang kanyang kayamanan. Nang may Quadcom hearing sa Kongreso, pinatawag siya. Nag-attend siya. Sa susunod na mga session hindi na umattend kasi wala na siyang, hindi na masagot ang mga tanong, wala siyang ebidensya kung saan niya kinuha ang kanyang kayamanan. Sabi niya daw family business, pero hindi naman kompleto ang mga business permit, history ng transaction, kontrata at iba pa na verify ng mga kongresista nag-investigate sa kanya. So ang nangyari, nagtago si Attorney Harry Roque. Sa balita ng Philippine Star, ang title napaluha talaga ako, napahagulgol. Former presidential spokesperson Harry Roque announced that he is now a bona fide asylum seeker in the Netherlands during an interview on Friday. I have now a bona fide asylum seeker, di ko mapapa-deport pabalik ng Pilipinas hanggang hindi matapos ang aking application. According to him, Roque shared during a gathering in The Hague celebrating former President Rodrigo Duterte's birthday last March 28, 2025. Wala nang tago kaya nga noong pumirma ako ng aking asylum application, napaluha talaga ako, napahagulgol kasi sabi ko, first time in 6.5 months, hindi na ako nagtatago, he added. Nako po. So sabi naman ng mga netizen, kung ang application ma-deny, di balik ng tago. Actually guys, lawyer ito, matalinong lawyer to si Attorney Harry Roque. Pero sa tingin ko hindi ako abogado, pero marami ng mga instances na sabi nga ng Supreme Court, once you fled the country or magtago, it is already an admission of guilt. Kasi kung wala kang hindi ka guilty, hindi ka magtatago. Simple lang yon. Okay? Sabi nga ng isa dito, oo, guilty ka kasi, shame on you, you will never have peace of mind. Tama naman. Isa dito, magsama kayo ng amo mo, you are not welcome in the Philippines, karma is coming sa inyo, Harry Roque. So kung ito, asylum seeker ka lang, meaning pwede ka parang ma-deny at huwag masyado magsaya. Yes, a mental asylum the hell. Okay. So, ano bang punto ko dito, no? Sana wag maging masaya at kampante si Attorney Harry Roque kasi pwede naman humingi ng tulong ang Philippine government sa Interpol para dakpin siya doon. Okay? Kung mangyari yon, tapos ang maliligayang ni Attorney Harry Roque, no? So, nakita ko nga sa kanyang page, dalawa sila ni Maharlika, kumakanta sila ng bangag referring to our president. Parang marami ding DDS na happy nakipagkantahan sa kanila. Si Maharlika is wanted din dito sa mga cyber libel sa Pilipinas, no? Sa mga kaso niya laban hindi lang sa ating Pangulo but also sa iba din na mga personality dito. So bottom line, kay Attorney Harry Roque,
time will come, maubusan ka rin ng alas, no? Mahuli ka rin at mahuli. At, at nag-apply ka pala ng asylum. It doesn't mean approve na yan, no? Kasi mag-investigate din ang the Netherlands kung valid ba ang pag-apply mo ng political asylum. Take note, may mga kababayan tayo na nagsulat, no, napadala ng kanilang letter provided with all the evidence na sa the Netherlands government nagpapatunay bakit hindi dapat i-approve ang asylum application ni Attorney Harry Roque. So wag ka dyan magkampante, no? Attorney Harry Roque, hindi pa tapos ang laban kasi marami ka ding piniperwisyo ng mga kababayan natin. Yun lang po guys, maraming salamat po at please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Keep safe everyone. Bye bye.